Nakaunang araw? Ako late din Kapit ako. ka bro sa Gintulungan. Meron naman nakaka-record, diba? Papasok naman sa ano, Dito Sa kayo sa Facebook. Jensen bro. Nagtrabaho. yung lahat ng naka-lecture. Pwede na sister. Mashallah, tabarakallah. Nag-dismiss. Wala ko sa Maguindanao. Akala ko nasa peryahan kayo. Okay, mashallah. Okay. Sabi, maranaw ko ba rito, Stad? Ano po? Maranaw ko ba rito? May Maranao. May Maranao dito ata. Hindi ako nag... Si Jala. Ako po, maranaw ako. Yes, mga Maranao. Okay. Maranaw dito. Mapipila ka nun. Dito. O sige na, mapipiyan na. Ako na yung ako na yung bida ha. Ikaw. Okay, paki-off na muna yung ano ninyo. Barakallahu fikum. Okay, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So ngayon mga kapatid sa panampalatayang Islam ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa tafsir. Alhamdulillah. At ngayon, alhamdulillah, inumpisahan na natin ang pagpapaliwanag at pagbibigay kahulugan ng suratu Yusuf. Alhamdulillah. At yun nga, nakuha natin ang unang aya at ito ay pinaliwanag natin kahapon. So, ulitin lamang natin ang pagbabasa ng suratu Yusuf. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. So, unang-una, itong first 3 na ating ipapaliwanag mga kapatid sa panampalatayang Islam. At nakuha na natin kahapon ang ibig sabihin ng Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. So sa mga hindi po nakakuha ng kanilang notes, ay maaari pong sumangguni sa mga ibang mga kapatid natin kung ano ang ibig sabihin ng Alif Lam Ra. Okay? At hindi natin kailangan ulitin pa dito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? So tilka ayatul kitabil mubin, ganun din pinaliwanag natin na tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Ang ibig sabihin, ito ay mga talata ng malinaw. So ang tilka, alam natin yan, ito ay demonstrative pronoun o small isyara sa Arabic, sa grammar, na tilka, kaya nga ito ay tumutukoy sa pambabae. Kahit ang tinutukoy ng tilka dito ay walang iba kundi ang ayat. Kasi kapag ito ay panglalaki, dhalika. Ang dhalika naman, kapag dhalikal kitab. Okay? Dhalikal kitab. So since na ito ay tilka, ibig sabihin, ang tinutukoy dito yung ayat. Na kung saan ang ayat ay pangbabae. So tilka ayatul kitabil mubin. Ito ay mga talata ng malinaw na kasulatan, na maliwanag na mga kahulugan nito. Ang mubin, al-ayatu al-kitab, ang kita alam natin, ang ibig sabihin ay ang kitab, ang aklat. At kitab, ito ay alinsunod sa parallel, pattern ng maf'ul or maktub. Kitab, maktub, ang ibig sabihin ay naisulat. Okay? Naitala. So, tilka ayatul kitabil mubin. Ang kitab na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Quran. At kabilang sa katangian ng kitab o Quran ay al-mubin. Al-mubin. So, pag tinanong kayo, ano ang ibig sabihin ng al-mubin? Ang kasagutan, ang mubin, ito ay katangian ng kitab na ang ibig sabihin ay malinaw.
maliwanag. Anong maliwanag? Sa mga kahulugan nito. Maliwanag ang kahulugan. Paano maging maliwanag ang kahulugan, Ustad? Hindi ko nga naintindihan. Hindi mo naintindihan kasi hindi ka nag-aral. Di ba? Kahit gaano kaliwanag ang isang bagay, kung hindi mo pinag-aralan, hindi mo talaga alam. Kaya magiging maliwanag yan kapag nag-aral ka. Ganun lamang yan. You know? Kaya nga't kabihan sa isa sa mga katangian ng aklat ng Quran, ng kitab, ay walang iba kundi al-mubin. Maliwanag. Anong maliwanag? Ang kahulugan. Maliwanag ang kahulugan, malinaw ang hinggil sa mga ipinapahintulot at ipinagbabawal. Kaya nga't ang tafsir dito ng mga mufassirun, al-mubin, ibig sabihin, malinaw ang halal at saka haram. Malinaw ang halal at saka ang haram. Kaya nga sa banal na Quran, tukoy at partikular na binanggit ang mga ipinagbabawal. At sa kanyang, hindi lang mga tumutukoy pa rin dito sa tinatawag na mubin na ito. Kaya pag tinanta kay al-mubin, okay, ito ay sabihin natin ay maliwanag or malinaw. Subalit ano yung punto ng mga pagiging malinaw? Una, ang halal at saka haram. Ang halal at saka tinatawag na haram. Pangalawa, maliwanag at saka malinaw. Ano yon? Ang tinatawag na kahulugan. Kahulugan. Maliwanag at saka malinaw. Ano pa? Malinaw ang tinatawag na patnubay. Yan ang implication ng al-mubin. Patnubay at saka tinatawag na sabihin natin gabay. Patnubay at saka gabay. So yan ang tafsir ng al-mubin bilang katangian ng al-kitab. You know? Okay. Kung saan ay tumutukoy sa malinaw na Quran na ito'y payak, ito'y maliwanag at nagpapaliwanag at naglilinaw at nagtatalakay upang maging maunawaan ang hindi malinaw sa mga bagay at usapin. Yan ang Quran. Kung gusto mo ng solusyon sa problema mo, basahin mo ang Quran, unawain mo ang Quran, isabuhay mo ang Quran. Kung gusto mo ng kapayapaan, balikan mo ang Quran. Kung gusto mo ng kapanatagan, balikan mo ang Quran. Kung gusto mo ng kaayusan, balikan mo ang Quran. Gusto mo ng kabutihan, balikan mo ang Quran. Lahat babalik sa Quran. Subhanallah. Walang duda. Lahat kinakailangan bumalik sa Quran para sa ganun, maging mabuti at maging maayos ang takbo ng buhay, ang pamumuhay ng isang tao. Sumunod na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. So, inna, isa-isahin natin na muna yung paliwanag mga kapatid dito. Inna, ang ibig sabihin ng tinatawag na inna, yung inna na yan, okay? Ang inna, ito ay, ito yung, dalawang ano po yan, dalawang word. Inna plus, okay? Inna plus nahnu. Inna plus nahnu po yan. Okay? Ang nahnu, ito po ay separate pronoun. Kapag pag joint pronoun siya, magiging tinatawag na. Kaya akal na, sharib na, diba? Jalas na. So kapag ito ay connected pronoun, ito po ay separated pronoun, okay, disconnected pronoun. Pag ginawa siyang connected pronoun, ang lalabas ng nahnu ay na. Parang anta, ang connected pronoun ng anta is ta. Akalta, anta akalta. Na kung kaya, so ibig sabihin separate yan, inna. Kaya ginawang tinatawag na inna. So ang mga Arabo, kabilang sa kanilang katingan sa pagsasalita, yung mga bagay na medyo sa kanila ay ginagawan, kinukumbine nila yun. Yan ang katangian ng Arabo pagdating sa pananalita. Kinukumbine nila, pinag-isa na lamang. Katulad halimbawa, bigyan kayo ng halimbawa ha. Katulad halimbawa ng tinatawag na sabihin natin na Allah. Sabi ng iba mga scholar, ang Allah ay from the word al-ilah. 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 Okay? Al-ilah. So parang napakahirap kung paulit-ulit banggitin ng al-ilah. Kaya ginagawa ng mga Arabo, ginawang Allah. Okay? Kaya sabihin natin ay para siyang tinatawag na kinumbine at pina-shortcut kayang ginawang Allah. Kaya pag sa Allah, medyo hindi na mahirap banggitin yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Although ito ay khilaf ng mga ulama kasi may mga nagsabi na derived form
May mga ibang mga ulama nagsabi na hindi siya derived, kundi yan talaga ang original. But anyway, hindi sa subject natin. Iano ko lamang dito yung tinatawag na pagkakabaybay. Kahit inna, ang ibig sabihin ng inna, katiyakan. Katiyakan. Yan ang ibig sabihin ng inna. Katiyakan. Okay? Inna, katiyakan. Now, sa Arabic mga kapatid, pag sinabing inna, katiyakan, ay talagang sigurado yon. Tiyak, kasigurado. Indeed. Ika nga sa English term. Indeed. Katotohanan, ika nga. Truly. Okay? Truly. Ibig sabihin ay katotohanan, katiyakan. Yan ang ibig sabihin. Now, inna anzalnahu. Bago natin bigyan ng tinatawag na paliwanag, ika nga, at least yung pagkakabaybay ng salita. Kasi para magkaroon kami, alam mo, napakaganda na basahin mo yung Quran na bawat salita ay naintindihan mo yung kahulugan. Okay? At inna anzalnahu. Word na anzalnahu. Ang anzalnahu mga kapatid ay dalawang ano yan. Anzala plus yung tinatawag na ho. Kaya naman ay actually tatlo yan pala. Okay? Anzala plus na plus ho equals anzalnahu. Okay? Anzalnahu. Anzala, ibig sabihin ay ibinaba. Ibinaba. Yung hamza na ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam, yung hamza na ito ay patunay na kung saan ay merong nagbaba. Merong nagbaba. Kasi kapag alisin yung alif na yan, yung hamza na yan, nazala. Nazala, ang ibig sabihin ay bumaba. Okay? Ibig sabihin, yung bagay na ito, siya mismo ang bumaba. Ang Quran ba ay bumaba itself? No. Hindi ito kusang bumaba yung tinatawag na banal na Quran, yung kapahayagan. You know? Bagkus merong nagdala. Merong nagbaba. Okay? Merong nagbaba. Kaya naman, ang ginamit dito, mga kapatid, mapapansin ninyo, ang ginamit dito na word is na, which is connective pronoun is na, tayo, which is na, ibig sabihin ay kami. Kami or tayo. Kami ang ano dito, kami. Ibinaba namin. Kaya nga, hindi sinabi na ibinaba ko. Sinabi na Allah na ibinaba namin. Although, ang nagpapababa nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tanong, sino nagdala? Si Anghel Jibril alayhi salam. Yun yung tinatawag na plural of respect. Hindi ibig sabihin dyan na maraming Diyos. Kasi may mga nagsabi na, ay ibig sabihin maraming Diyos kasi binaba namin. Okay? Wala bang ano? Wala bang screen? Kasi may mga nag-comment na wala daw screen. Sa mga boys, may screen ba? Wala. Mayroon po. Mayroon naman, Ustad. Okay, sabi ni Faiz, bakit walang screen? Nakapatid, baka sira yung screen mo, kaya hindi mo makita yung screen. Okay? Hindi ko alam kung bakit walang screen sa'yo, samantalang sa iba meron. Okay. I-click niyo po yung ano ni Ustad. Isang screen. Baka iba yung na-click niyo. Baka nga siguro. Okay. So, yun mga kapatid. So, ang na dito, kaya nga ito yung masagot doon sa mga tao, baka bibig sabihin maraming Diyos kasi ang ginamit dyan is plural. Binaba namin. Kaya nga sa banal na Quran, minsan gumagamit ang tinatawag na plural form na samantala ang Allah mismo ang sabi nito na tumutukoy sa kanyang sarili. It's a plural of respect. Ang tawag po dyan is plural of respect. Okay? Ibig sabihin, plural ng pagiging kadakilaan. Now, in that, does it mean, ika nga na, sabihin natin ay, marami. At isang, parang sabi na, sino po kayo? Sino po sila? Sino po kayo? Kasi parang out of respect, sino po kayo? Pero sino po sila? Although, yung kausap mo ay mag-isa lamang. Okay? At meron na sa Tagalog at meron sa English yan. At the same time, dahil sa ito'y involved, mga kapatid dito, si Anghel Jibril alayhi salam. Kaya ang ginamit is plural form. Namin. Kasi bakit? Although ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpapababa nito, pero sino nagdala ng mensahe? Si Anghel Jibril alayhi salam. Kaya ginamit is plural form. Linaw? Inna anzalnahu. Kaya inna anzalnahu. At ang hu dito, kasi sa exam o kay quizzes o kay sa assignment, tatanong ko, halimbawa, isa sa mga tanong ko dito sa aya na ito, kanino tinutukoy ang hu dyan? Isa yan sa mga, at least magkaroon kayo ng idea. Okay? Sino ang tinutukoy o kanino bumabalik ang pronoun o connected pronoun yan? Saan bumabalik? Sino ang tinutukoy?
Malinaw? So, ang hu dito, ito ay tumutukoy sa, babalik siya sa tinatawag na kitab. Babalik siya sa tinatawag na kitab. Kitab. Babalik siya sa aklat. At hindi siya pwedeng bumalik doon sa aya. Hindi. Kasi ang aya pang babae. Samantalang yung hu pang lalaki. Malinaw? Na kung kaya, inna anzalnahu, katiyakan, ipinahayag namin ito. Kasi ang hu dito ay ito. Okay, ito. So, anong ito dito? Ito ay walang iba kundi ang Quran, ang kitab. Ang Quran. Kaya pag tinanong kayo, saan bumabalik ang hu dyan? Kaninong tinutukoy? Saan ito tumutukoy? Tumutukoy ito sa kitab. Okay? At pag yan na sagot nyo, kitab. That is perfect, sabihin natin question, perfect answer. Pag sinabi nyo Quran, that's your interpretation of that kitab. Although it is correct also. Manina? Okay. Inna anzalnahu. Isang katiyakan, ipinahayag namin ito. Anong ito? Ang Quran na ito. Arabiyan. Yan, Arabiyan. Sa wikang Arabic. Alam natin ang tinatawag na Arabic is wikang Arabic. Tinatawag na wikang Arabic. Okay? Now, Arabiyan. Now, mga kapatid sa panampalatayang Islam, mayroong masala dito. Mayroong tinatawag na masala dito. Ang aya na ito, sa aya na ito, ang issue ay, nagkaroon ng issue ang mga scholar. Okay? Nagkaroon ng issue ang mga scholar. Anong issue? Mahilig tayo sa mga issue, di ba? Ayan, ito na. Ito na yung mga kabuluhang issue. Sa halip yung mga issue ng mga artist ang pag-uusapan natin, ito yung tinatawag na napakagandang isyong pag-uusapan. Okay. Ang issue dito, mga kapatid, sa aya na ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam, na merong ba, okay? Ang masala is, ang tinatawag na sabihin natin, masala sa bagay na ito, okay? Meron bang sa banal na Quran, ika nga halfir Quran is shay'un gayro Arabi? Meron bang salita na napapaloob sa Quran na Arabic, na hindi Arabic? Yun ang issue dito. Ulitin ko Pag tinanong ko kayo, anong issue na inilabas ng mga scholar sa pangalawang aya? Ang issue ay, meron bang salita na hindi Arabic sa Quran? Yan ang issue. Now, dito nagkakaroon ng iba't ibang opinion ng mga ulama. Okay? Unang opinion, sinabi na, mangkala bi anna al-Quran shay'un ghayru Arabi faqad a'zama 'ala Allah ta'ala. Okay? Faqad a'zama Allah 'ala Allah ta'ala. Nagsabihin, sinabi ni ito yung natin yung issue na yan. Wait lang i-resin ko na tong Okay. Anong issue yon? Ang issue ay meron bang salita na hindi Arabic sa Quran? Yan ang issue, yan ang tinatawag na mas'ala. Una, sabi ay wala. Yan ang ibig sabihin na tinatawag na wala. Walang salitang Arabic, walang salitang hindi o banyaga, walang salitang banyaga na matatagpuan sa banal na Quran. Wala, sabi niya. Kahit sabi niya, kanino opinion ito? Kay Abu Ubaidah. Kay Abu Ubaidah. Kay Abu Ubaidah. Okay? Sabi ni Abu Ubaidah, sino man ang nagsabi na sa loob ng Quran ay mayroong salitang hindi Arabic, ibig sabihin, tiyak na siya ay mas dakila pa sa salita ng Allah. Ang kanyang salita ay mas dakila pa sa salita ng Allah. Para sinasabi niya, walang katotohanan yun. Wala. Anong dalil niya? Ito. Ito yung aya na ito yung dalil niya. Anong sabi ng Allah? Tunay at katiyakan, ipinahayag namin ng Quran na ito sa wikang Arabic. So, paano mo masabi ngayon na merong banyagang salita na samantalang sinabi ng Allah sa wikang Arabic? Biro mo, yun yung tinatawag na sabihin natin, yan ang kanyang dalil. Mashallah, meron siyang dalil, kapatid, sa panampalatayang Islam. Yan ang kanyang, pati yung pangalawang aya na ito. You know? Kaya dahil sabi ng Allah, ipinahayag ang Quran ayon sa wikang Arabic. Yan ang kanino opinion ito? Kay Abu Ubaidah. Pangalawang opinion, mga kapatid, na kung saan ito ay opinion ng karamihan sa mga ulama. Ang sabi nila, meron. Okay? Sabi nila, pag sure, mayroon talaga. Okay? Wala namang, extra ko lamang yung pag sure salita ko lang yun. Sabi, mayroon. Fihi shay'un min ghayru Arabi. Merong Arabic,
mayroong hindi Arabic sa tinatawag na banal na Quran, sa loob ng banal na Quran. Halimbawa, yung halimbawa nito ay tinatawag na Sijil. Kabilang sa tinatawag na halimbawa nito yung salitang Sijil. Hindi Arabic yan. Kabilang sa Al-Mishkat. Kabilang dito yung Walyam. Okay? Wastabrak. Kabilang sa tinatawag na salita na hindi Arabic, Istabrak. Originally, hindi siya Arabic. Okay? At iba pa mga termino. At kanino opinion ito? Ito'y opinion ni Ibn Abbas. Tatalo kay Ibn Abbas? Okay? Ibn Abbas. Kay Ibn Abbas, kanino pa? Ito'y opinion ni Mujahid, Ikrima at iba pang mga mufassirun. Pero isa sa mga sahaba ay si Ibn Abbas. At si Ibn Abbas, sabi ni Imam Tantawi rahimahullah, si Ibn Abbas ay mas marunong pa sa Arabic kaysa kay Abu Ubaidah. Okay? Mas naintindihan pa ni Ibn Abbas ang tinatawag na Quran kaysa kay Abu Ubaidah. Walang duda. At ito yung tamang opinion at pinanigan ng karamihan sa mga ulama na ang Quran ay mayroong mga tukoy na mga salita na hindi Arabic, katulad mga nabanggit natin. Sijil, Mishkat, Walyam, Wastabrak, at iba pa. Okay? Subalit, paano natin i-refute yung kanyang dalil? Mayroon siyang dalil, yung si Abu Ubaidah. Ang sabi ng Allah, binaba at ihinihayag namin ang Quran sa wikang Arabic. Yes, walang duda sa bagay na iyan. Ang tinutukoy dyan ay aglabiya. Ang ibig sabihin ay karamihan. Karamihan, ika nga, ng mga salita sa Quran ay Arabic. Walang duda. Okay? Kaya naman ito ay tinawag na Arabic dahil sa pagiging karamihan nito na napapaloob sa banal na Quran ay puro salitang Arabic. At yung mga salitang ito, yung Sijil, Al-Mashat, Walyam, ay parang binibigkas ito ng mga Arabo, although hindi ito salita, kaya parang na-attribute na as an Arabic. Para siyang na-adapt na bilang Arabic. Tulad na halimbawa sa panahon ngayon, yung taxi. Actually, yung taxi sa mga Arabo, takasi. Fintakasi. So, dahil sa tinatawag na, parang na-Arabize na ba? Dahil sa sinasabi na ng mga Arabo, nagiging Arabic na siya. Okay? Nagiging tinatawag na Arabis na siya. Yung tinatawag na halimbawa, yung salitang mga salita na kalabush, mga ganun. So dito sa Saudi Arabia, mga ganyan mga bagay. Diba? Girgir. Diba? Actually, yung girgir naman Arabic yan eh. Girgir. Yan salitang banyaga yan. Salitang, kung di ko alam kung na Pakistan or Bangladesh. Mafi girgir. Okay? Kaya nagiging Arabic kasi nasanayan na ng mga tao para naging Arabic na rin siya. Just like this, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. At ang pinakatama sa issue na ito, na mayroong mga tukoy na mga termino o salita na papalaw sa banal na Quran na hindi talaga original, hindi talaga Arabic. Hindi tinatawag na Arabic. So yun ang issue dito. Bago natin ipagpatuloy, mga kapatid. Okay? Na kung kaya, so i-reason na natin to ha. Okay? Na kung kaya, alam natin napakalawak ng pagpapaliwanag ng Quran. Anzalnahu Quranan sa wikang Arabic. Now, anong justification? Anong tinatawag na sabihin nating justification? Ito yung tinatawag na reason, mga kapatid. Binanggit agad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang reason, ang dahilan, ang illah, ang justification, ang kapaliwanagan kung bakit Arabic ang ipinahayag na wika kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, alam natin bakit? Dahil sila ay mga Arabo. Walang duda. Nagsasalita sila ng Arabic. Kaya naman, kaakma na ipahayag ang banal na Quran, ang kapahayagan ng Allah sa kanilang wika. Alang-alam man magpahayag ng salitang Bisaya, na samantalang hindi naman sila mga Bisaya. Naunsa ka? Nainiman po na adong. Okay? Nabuo sa mga Bisaya, nabuang na. Di ba? Hindi ganun, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Since kung ano yung wika nila, ayun ay ipinahayag ang kapahayagan ayon sa kanilang sinasalita, ayon sa kanilang mga salita, o mother tongue. But of course, hindi lamang yan, mga kapatid, na reason na hindi lamang na sa pagiging Arabo nila ay ipinahayag ang tinatawag na Quran ayon sa wikang Arabic. Ang sabi ng Allah, la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Okay? La'allakum, mga kapatid sa panampalatayang Islam,
Ang la'allakum, una-una ay la'alla. Pangalawa ay kum, equals la'allakum. Ang la'alla ay, ito ay sabihin natin, ang ibig sabihin ng la'alla ay upang. Okay? Upang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Upang kayo, tinatawag na kayo. Yan ang ibig sabihin ng la'alla. Okay? Upang kayo. La'allakum, sa grammar, ang la'allakum ay sabihin natin ay ismun, ta'lili. Yan sa ta'lili. Anyway, upang kayo. Upang kayo na mga Arabo. Sinong kayo dito? Sinong kum dito? Basically, particularly, ang tinutukoy na kum dito, kayo, sinong kayo? Tayo ba? Kasaklaw ba tayo dyan? O mga Arabo lamang? Of course, dito, merong dalawang pagpapakahulugan. Specifically, specific, or particular, and general. Pag specific, tumutukoy sa mga, sabi natin mga Arabong Quraysh. Mga Arabo. General, ito ay para sa lahat. Para sa lahat. Malinaw? La'allakum. Upang kayo ng mga Arabo, which is specific, o upang kayo ng mga tao. Okay? Yan ang ibig sabihin nun. So, la'allakum ta'qilun. Now, ta'qilun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin upang kayo na mga Arabo o kayo mga tao ay pag-isipan. Upang kayo ay makaisip. Ta'qil, akal. Yan ang akal kanina. Makaisip. Upang mapag-isipan ninyo. Upang maunawaan ninyo. Okay? Upang pag-isipan ng mga kahulugan nito. Babalik doon sa tinatawag na mubing, kahulugan, ika nga, malinaw na kahulugan. Okay? Pag-isipan ng mga kahulugan nito, maintindihan, maunawaan, at isagawa at ipatupad ang kanyang mga katuruan. Now, yan ang ibig sabihin ng ta'qilun. Ta'qilun, upang kayo ay mag-isip. Diba? Upang kayo ay makaunawa. Masya Allah, tabarakallah. Wallahi, thumma wallahi, uksim billah. Ako'y sumusumpa sa Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam dito ngayon. Subhanallah. Wallahi, kapag pinag-aralan mo ang Quran, napakalawak ng iyong pangunawa. Sa totoo lang. Kapag inumpisahan mo ang sarili mo, maintindihan at maunawaan ang Quran, wallahi, lalawak ang iyong pangunawa sa mga bagay-bagay. Talagang mapag-iisip ka talaga. Ito lang ginagawa natin ngayon. Diba? Lalong, alam mo yung isip mo, parang, yung mga mababaw dati na mga isip mo, na mga na pag-iisip mo, lalalim yan sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng tafsir. At yan ay walang duda. Kasi yan yung wisdom, la'allakum ta'qilun. Kaya pag tinanong kayo, sa pangalawang aya, ano ang dahilan kung bakit ibinaba ng Allah ang Quran ayon sa wikang tinatawag na ayon sa wikang Arabic? Ang sagot ay la'allakum ta'qilun. Upang kayo ay magkaroon ng malawak na pangunawa, malawak na kaisipan. Yan ang ibig ang word na hindi sinabi la'allakum ta'lamun. Hindi sinabi ng Allah na la'allakum ta'lamun upang kayo ay mabatid ninyo. Hindi. Kasi ang ta'qilu, yung akal, mas malawak siya na kahulugan kaysa doon sa tinatawag na ilm. Hindi lahat ng may kaalaman ay naunawaan niyang kanyang kaalaman. Pakatandaan natin yan. Kaya nga, it's a between, anong pagkakaiba ng akal at saka ilm? Ang akal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay walang duda ay sabihin natin, mas malawa, mas specific siya. Okay? Mas particular ika nga, kaysa doon sa ilm. Ang ilm ay malawak. Walang duda. Kaalaman sa mga bagay-bagay. Pero, ang akal, may alam siya at the same time, naunawaan niya ang kanyang kaalaman. Kaya nga yung muna ginamit na ta'qilun, hindi ta'lamun, upang mabatid ninyo. Kundi upang magkaroon kayo ng malalim na pangunawa. Upang kayo ay makakaroon ng malalim na pag-iisip. Ano yun? Kahulugan nito. Maintindihan nyo yung kahulugan, maintindihan nyo yung mga batas, yung mga isinasagawa nito at ipinapatupad ang kanyang mga katuruan. So yun po, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Now, dadako tayo ngayon sa mga medyo napaliwanag, tafsir ika nga. Pakatandaan natin na ang wikang Arabic, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang wikang Arabic ay ang pinakamagaling. Okay? Pinakamagaling ang wikang Arabic. Pinakamalinaw ang wikang Arabic. Pinakamalalim ang wikang Arabic. Yung mga
kahulugan nito sa ang isang salita sa wikang Arabic, sobrang napakarami. Isang salita lang yan pero napakaraming implikasyon. Subhanallah. Kahit napakalalim ng wikang Arabic. At nagpapahiwatig ang wikang Arabic ng mga kahulugan na maaring labas sa isipan ng isang tao. Yan ay walang duda mga kapatid. Maaring labas sa kanyang pangunawa. Ngayon, wow! Ngayon ko lang naunawaan yan Kasi bakit? Dahil sa Arabic. Subhanallah. Kaya nga kung gusto mong maintindihan ang Quran ng malino na pagkakaunawa, wallahi walang nakakaunawa sa Quran maliban lamang kung hindi ka dadaan sa pag-aaral ng Arabic. Pakatandaan natin yan. Kaya sino man ang tao na bibigay ng tafsir na wala siyang kaalaman sa Arabic, pakatandaan mo siya ay sinungaling. Pakatandaan mo siya ay sinungaling at mayabang. Dahil hindi kailanman magbibigay at makakaunawa ang isang tao patungkol sa salita ng Allah kung hindi niya napagdaanan at hindi siya nag-aral ng wika ng salita ng Quran. Pakatandaan natin yung mga kabal sa panampalatayang Islam. Okay? Na kung kaya, ang Arabic ay napakahiwatig, nagpapahiwatig sa napakaraming kahulugan na maaring labas sa isipan ng isang tao. Sa makatwid, mga kapatid, ang pinakamarangal na aklat ay inihayag sa pinakamarangal na wika. Biro mo? Walang ibang pinakamarangal na wika kundi ang Arabic. Na kung kaya, ang pinakamarangal na aklat na walang iba kundi ang Quran ay inihayag ng Allah kay Propeta Muhammad sa pinakamarangal na wika. At sa pinakamarangal na propeta at sugo na inihatid ng pinakamarangal na anghel sa pinakamarangal na lupain sa mundo. Walang iba kundi ang Makkah al-Mukarramah. At ang pagkakapahayag nito ay nagsimula sa panahon ng pinakatanyag na buwan ng taon na kung sa pinakamarangal na buwan ng Ramadan. Lahat pinakamarangal. Mantakin nyo? Subhanallah. Mula sa kaumpisa hanggang sa tinatawag na kaduluduluhan, puro pinakamarangal. So anong tatalo sa Arabic? Wala. Kailanman ay walang tatalo at walang lulupig sa tinatawag na Arabic mga kapal sa panampalatayang Islam. Okay? Subhanallah. Pero mo, pinakamarangal, ipinahayag ang pinakamarangal na aklat, sa pinakamarangal na salita, sa pinakamarangal na tao na si Propeta Muhammad, na dala-dala ng pinakamarangal na anghel na walang iba kundi si Jibril alayhi salam, na kung saan ay sa pinakamarangal na lupain na walang iba kundi ang Makkah al-Mukarramah, sa pinakamarangal na buwan na walang iba kundi buwan ng Ramadan. Do you imagine that? Kapatid, sa panampalatayang Islam, ano ngayon yung status natin na tayo ngayon nandito nag-aaral ng banal na Quran? Hindi ba tayo makabilang sa pinakamarangal na tao? Wallah, thumma wallah. Subhanallah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. I-consider natin ngayon ang sarili natin, alhamdulillah. As long as mabuti ang layunin natin sa pag-aaral na ito, i-consider natin ang sarili natin na tayo ang pinakamarangal, insha'Allah, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang tayo doon. Dahil bakit? Pinag-aralan natin ang pinakamarangal. Walang iba kundi ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Kaya nga't napakadahilan natin na tayo pinili ng Allah na bigyan ng pagkakataon natin ng sarili natin na pag-aralan ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatuwid, ang Quran ay perpekto sa bawat aspeto at sa bawat punto. Ang Quran, wallahi, tunay na ito ay, sabihin natin, ay ganap, mga kapatid. The only solution, you cannot find the solution to all the problems except in the Quran. Nasa Quran lamang, mga kapatid. Kaya nga't wala na tayo, balikan lang natin ang Quran. Sapot na Tapos ang issue Okay? Gusto mo ng kapayapaan, gusto mo ng maayos, lahat-lahat ng mga aspeto, balikan mo ang Quran. Simple as that. Balikan mo ang Quran. Problema sa pamilya, problema sa sahod, problema sa kumpanya, problema sa love life, problema sa puso, problema sa pera, problema sa mga bagay-bagay, balikan mo ang Quran dahil doon ang solusyon. Okay? Doon ang tinatawag na sabihin natin ay perpekto. Yun ang ganap. Yun ang patnubay. Yun ang tinatawag na guidance. Kaya dahil dito mga kapatid sa panampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, after that, pagkatapos na sinabi ng Allah ng Quran na ito ay inihayag sa wikang Arabic, na pagkatapos sa ipayag ito kay Propeta Sallam upang maging maunawaan, magkaroon ng malalim na pagkaisipan, ika nga ang tao, kayong mga Arabo specifically. After that, sinabi ng Allah, inumpisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kwento.
Okay, ang kwento na kung saan kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kaya naman sinabi ng Allah, nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya Islam. Alisin natin to, ha. Okay. Nahnu naqussu. Now, ang ginamit na word dito is nahnu. We have word na tinatawag na nahnu. Nahnu, walang duda. It's for a plural of respect. Nahnu, aming isinalaysay sa iyo. Aming isinalaysay sa iyo. Kaya nga kapag once ang mga gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may kaugnayan dito, ang iba pa mula sa kanyang mga nilikha, ang ginagamit niya ay plural form. Pero kapag walang kaugnayan dito ang kanyang mga nilikha, ito ay singular form na siya lamang talaga. Okay? Siya lamang, ika nga. You know? Wama khalaqtul jinna, wama khalaqtu. Hindi wama khalaqna. Okay? Kasi walang duda, wala siyang kaagapay sa paglikha ng mga jinna sa mga engkanto, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya ang ginamit is wama khalaqtu. Hindi wama khalaqna. Hindi ko namin nilikha. Wama khalaqtul jinna wal ins. Kundi wama khalaqtul jinna wal ins. You know? Kasi bakit? Wala siyang kaagapay. Walang kaugnay ang tinatawag na kanya mga nilikha dito. Ito ay para lamang sa kanya. Kaya ang ginamit is para lamang sa kanya yung ginamit ng pronoun. Hindi katulad nito, nahnu, kami o amin. Okay? Nahnu, nang ibig sabihin ay, kasi sino mang nagkwento kay Propeta Muhammad, hindi ba kasi ang Jibril alayhi salam na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang ginamit na is nahnu. Hindi ana akuso, hindi ako ang nagsalaysay sa iyo, hindi ko nahnu, aming isinalaysay sa iyo. Okay, nahnu naqussu. Naqussu, mga kapatid, it's of course, ito ay verb, ito ay pandiwa, na kung saan ang ano nito, ang original form is kissa. Tama word, kissa, kissatun. Kissatun, ang ibig sabihin ng kissa, ay kwento. Sabi ng mga ulama, ang kissa ito ay tumutukoy sa susundan mo yung athar, susundan mo yung bakas, yung mga naunang bakas. Okay? Yan ang ibig sabihin. Kaya nga pag nagkukwento tayo, parang sinusundan natin yung bakas. Kaya nga tinatawag na kissa. You know? Ito'y pagsunod, ika nga, or ang kissa, isa sa mga kahulugan ng kissa, al-mutaba'a. Al-mutaba'a to. Ang kissa ay al-mutaba'a. Al-mutaba'a. Pag tinanong kayo, anong literal na kahulugan ng kissa? Al-mutaba'a. Ibig sabihin ng al-mutaba'a is pag-trace, pagsunod. Susundan mo yung tinatawag na trace, yung bakas ng nauna. Malinaw? Yun ang ibig sabihin ng tinatawag na kissa al-mutaba'a. Ibig sabihin ay to follow the traces. Okay? Upang ibigay, ika nga magkaroon, upang iano sa'yo, ihayag sa kanya ang salaysay. Now, nahnu naqussu alayka, alayka, ibig sabihin, aming isinalaysay sa iyo, o Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. No, alayka dito, ang ka dito, walang dyan wala namang binanggit si Propeta Muhammad dyan. No, ang ka dito is sayo. Sinong sayo? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, saan ba na-reveal ang aya na ito? Hindi ba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya isinalaysay namin sa iyo. Sinong iyo dito? O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi. Ang pinakamabubuting kwento. Kasas, mga kapatid, ang kasas, okay, ay tinatawag na sabihin natin plural ng kissa. Plural ng tinatawag na kissa. Ang kasas ay plural, ang kissa ay singular. Mga kwento. Ahsan, ibig sabihin ay pinakamabuti. Mga mabubuting mga kwento. Ahsan is a superlative form. Pinakamabuting kwento. Okay? Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qas bima awhayna ilayk. Na ang tanong,
kaninong kwento ang ikukwento dito kay Propeta Muhammad SAW? Kaninong kwento ang isasalaysay dito kay Propeta Muhammad SAW? So dito, sabi ng mga ulama, ay mayroong dalawang, ang tanong is, ano ang tinutukoy sa mga kwento sa pangatlong aya? Kanino kwento o kanino mga kwento ang itinutukoy dito? Dalawang tinatawag na pagpapakahulugan. Kwento ng lahat ng mga kwento sa banal na Quran na hindi lamang kay Propeta Yusuf alayhi salam, kundi halimbawa kwento ni Ad, kwento ni Thamud, kwento ni Prophet Lut, kwento ni Prophet Ibrahim alayhi salam, sakop dito sa aya na yan. Okay? Pangalawa, particular, na kung saan ito yung kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Yan ang tinatawag na tafsir ng mga ulama, mufassirun hinggil sa bagay na iyan. Okay? Ahsan al-qasasi. Now, kapag ito ay tumutukoy sa specific na kwento, which is ang kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam, kaya mga kapatid, tinawag na ahsanul qasasi. Kaya nga sinasabi ng mga ulama, itong ahsanul qasasi, ito ay tumutukoy sa particular na kwento ni Prophet Yusuf. Kaya siya tinawag na ahsanul qasas, pinakamabubuti at pinakamahusay na kwento sa kadahilanan. Bakit? Sa kadahilanan, ang kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam ay saklaw sa lahat ng pagsubok, saklaw sa lahat ng pag-asa, saklaw sa lahat ng pagtatraidor, saklaw sa lahat ng tinatawag na plots o mga masamang tangka ng kalaban, saklaw sa pagtitiis, saklaw sa pangamba, saklaw sa lahat ng bagay. Subhanallah. Kaya nga tinatawag na ahsan al-qasasi, pinakamainam, pinakamabuting kwento dahil sa napakalaking aral, napakalaking lesson, napakalaking kabutihan, napakalaking mga sabihin natin kaalaman ang makukuha mula sa kwento na ito. Kaya tinatawag na ahsanul qasasi. Okay? Malinaw? Now, bima awhayna ilayka hadal Quran wa in kunta minang qablihi la minal ghafilin. Bima awhayna, ibig sabihin ay sa pamamagitan ng pagpapahayag namin. Okay? Sa pamamagitan ng pagpapahayag namin. Now, awhayna mga kapatid, awhayna, okay? Awhayna. Dalawang ano yan? Awha plus na. Awhayna. Ang awha is wahi. Ito ay tumutukoy sa tinatawag na wahi, revelasyon, kapahayagan. Ibig sabihin sa pamagitan ng pagpapahayag namin, kapahayagan namin, ilayka. Ang ilayka dito is sa iyo Muhammad. Sa iyo Muhammad. Okay? Sa pamagitan ng pagkakapahayag namin sa iyo Muhammad, ano yun ang dakilang Quran na ito? Hadal Quran. Hadal Quran. So dito binanggit na yung specific na pangalan ng kitab na walang iba kundi ang Quran. Kaya katinatawag na Quran kasi makro, binabasa, binibigkas. Okay? Binabasa at binibigkas. Ibig sabihin pala, hindi pala sinusulat. Kaya nga't mayroon siyang kaward ng kitab kasi ang kitab is maktub. Isa sa mga pangalan ng Quran ay naitala, naisulat. Okay? Kaya, mashallah, kaya nga't maraming mga alternatibo mga pangalan ng Quran na kung saan nagpapahiwatig sa kung ano man yung dapat na kahulugan dito. Malinaw? Kaya't ilayka hadal Quran wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. At bago ang pagkakapahayag na ito, okay, ikaw ay kabilang sa mga walang kamuwang-muwang. Kaya in kunta min qablihi noona, bago pa ka nagkaroon ng mga kaalaman, ng mga kwento sa mga bagay-bagay, o anumang katulad dito Muhammad, dati ikaw ay walang alam. Ikaw ay isang muwang, ika nga. Okay? Ghafilin. Ibig sabihin ng ghafil, mga kapatid, ay from the word ghafla, ghafil. Ang ghafil ay ghafla. Ang ghafla ay, ibig sabihin ay, inosente, walang alam, walang muwang, walang kamuwang-muwang. Yan ibig sabihin ng ghafla. Hindi siya aware. Yan ibig sabihin, unaware. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na ghafil. Sabihin, Muhammad,
bago pa ang pagkakapahayag na ito, ikaw ay kabilang sa mga walang kamuwang-muwang hinggil sa mga kwentong ito. At wala kang kaalam-alam sa revelasyong ito. Kasi bakit? Anong alam ni Propeta Muhammad? Wala siyang alam, mga kapatid, sa mga, lalo pa sa mga kwento ng mga naunang kwento. Wala siyang idea. At hindi siya pwede mag-imbento kasi propeta siya, na kung kaya, siya ay nakarelay lamang sa kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sa kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya nga't, mga kapatid, ang kadahilanan sa likod ng pagkakapahayag ng aya na which is diyan sa pangatlong aya, which is natalakay natin sa unang lecture, na itala ni Ibn Jarir at Tabari, na sinabi ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sinabi ng mga sahaba, usugo ng Allah, bakit hindi mo ikinuwento sa amin ang mga kwento? Sa kalaunan, ibinaba ang aya na ito. Yung tinatawag, nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi. Kaya nga't pag tinatanong kayo, bakit tinatawag na ahsanul qasasi ang kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam? So, walang duda, sasabi natin dahil sa punong-puno ng aral, punong-puno ng mga kaalaman, punong-puno ng mga kabatiran, at iba pa mga bagay nito na maaaring mapupulutan natin mula sa kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kaya dito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, mayroong isang hadith na nauugnay sa pagbanggit sa marangal na aya na ito. Mayroong isang hadith na kung saan ay kaugnay na nabanggit ika nga sa aya na ito, na pinupuri ang Quran at ipinapakita na sapat na ito mula sa mula sa tinatawag na sabihin natin ay mula sa pangangailangan ng lahat ng mga libro bukod dito. Parang ipinapahiwatig na wala ka nang dapat pang basahin ng mga aklat maliban lamang sa Quran. Ganong kahalaga ang Quran. Sobrang napakahalaga para sa atin. Subalit napakarami mga Muslim ayaw pakinggan ng Quran, ayaw pag-aral ng Quran, walang oras sa Quran. Nas'alullah al-afiyah. Itinala ng Imam Ahmad ng isang pagsasalaysay mula kay Jabir bin Abdullah na si Umar bin Al-Khattab radiyallahu an ay dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may aklat na kinuha niya mula sa ilan sa Ahlul Kitab. Anong Ahlul Kitab? People of the Book, Jews and Christian. Yung aklat na ikinuha ni Umar bin Khattab, yung pieces of Torah, yung bahagi ng Torah na kung saan ay mula sa mga Hudyo. Sinimulan itong bigkasin at basahin ni Umar sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay nagalit ang propeta. Nagalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biro mo, mantakin mo, kaharap niyang propeta, tapos ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal ng Quran kay Propeta Muhammad sallam para maging gabay sa mga tao. Pagkapos nandyan ka ngayon, o Umar, ibabasahin, mayroon ka pang babasahin na ibang aklat bukod sa Quran sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abay, nagalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Sinabi niya, amutahaywiku na fiha ya Ibn al-Khattab. Nag-aalangan ka ba tungkol dito, Ibn al-Khattab? Nag-aalangan ka ba dito sa banal na Quran? O sigurado ka naman dyan, o Umar al-Khattab, sa binasa mo sa akin? Walladhi nafsi biyadi. Sumusumpa ako sa kanya na tangan ng kanyang kamay ang aking kaluluwa. Nahawak ang aking kaluluwa. Sumusumpa ako sa Allah na siyang hawak ng aking kaluluwa. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan. La tas'aluhum an shay'in fayukhbirukum bihaqqi fatukadzibuna aw bibatilin fatusaddaquna walladhi nafsi biyadi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani. Sabi ni Prophet sumatalagang sobrang galit ni Prophet, sumusumpa ako sa Allah, sabi niya, dumating ako sa inyo na may dalang puti at dalisay. Anong puti? Anong puti dito, mga kapatid? Ang Quran, puti. Kabilang sa katangian ng kapahayagan na ito ay maputi, ibig sabihin malinaw. Malinaw. Pag sabihin puti, malinaw, clear. Okay? Walang pahid, ika nga ng kasinungalingan at iba pa. Kaya tinatawag na puti ang banal na Quran. Ang kapahayagan ni Propeta Muhammad, dumating kay Propeta sallam. Dumating ako sa inyo na may dalang puti at dalisay. Naqiyatan. Dalisay, pag sinabing dalisay, naqiya, walang anumang nakahalo ni katiting na dumi. Subhanallah. Ni katiting na libag. Walang anumang nakahalo. Kaya sabi ni Prophet sallam, huwag ninyong tanungin sila
tungkol sa anumang bagay. Sapagkat maaaring sabihin nila sa inyo ang isang bagay na totoo at tatanggihan ninyo ito. Ngayon mga kisa Israeliya, mga kapatid. Kaya hindi tayo pwede sumangguni sa pambabata sa mga Hudyo at Kristiyano eh. Hindi natin pwedeng tinatawag na gawing batayan ang kanilang batas, ang kanilang kapahayagan. Hindi natin pwedeng nga sapakat ng Quran sa atin. Bakit ka pa kukuha ng ibang batayan samantalang meron ng Quran? O baka sabihin nila sa inyo ang isang bagay na mali at maniniwala kayo rito. Diba? Subhanallah. Baka kayo ay maaaring magsabi sila ng totoo. Sabi nila, ay hindi naman totoo yan, samantalang totoo. Kasi yun ang estado natin. Okay, yan ang tinatawag na stand natin kapag sa mga kisa Israeliya. Ninaw, huwag natin pasinungalingan at huwag natin patutuhanan. Ninaw? Kapag ang mga bagay nga na ang kanilang batas ay sumang-ayon sa batas natin, maniwala tayo hindi dahil sa batas nila. Maniwala tayo dahil ito'y batas din sa atin. Ito ay umaayon sa batas natin. At kapag yung batas nila ay hindi tinatawag na sumasalungan sa ating batas, tunay na ito ay pasinungalingan natin. Kapag mayroong batayan hinggil dito. Pero kung wala namang sinasabi na inaprubahan ang kanilang kwento, ang patungkol sa kanila ay inaprubahan, walang pahayag na inaprubahan ito, walang pahayag na ito ay sinang-ayunan, walang pahayag na ito ay pinasinungalingan, tayo, hindi natin pwedeng patutuhanan at hindi natin pwedeng pasinungalingan. You know? So ito yung iniiwasan natin mga kapatid. At nagkakayat na ng Propeta sallam, kahit sumusumpa ako sa kanya, natangan ng kanyang kamay ang aking kaluluwa. Kung si Musa ay nabubuhay lamang ngayon, sabi niya, wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod sa akin. Wala siyang pagpipilian. Kaya nga't mga kapatid, sapat na ang Quran. Sapat na ang tinatawag na Quran, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Wala na tayong hahanapin pa. Kahit yan, ang hadith na ito sumusuporta sa aya na ito. Sumusuporta sa aya na ito na ang Quran, subhanallah, ay sapat na para sa atin. Itinala ni Imam Ahmad bilang pagtatapos inshallah ang isang pagsasalaysay mula kay Abdullah bin Thabit na nagsasabing si Umar ay lumapit sa sugo ni Allah at nagsabi, "O sugo ng Allah, dumaan ako, alam mo ba o propeta ng Allah, dumaan ako sa isang kapatid ko mula sa tribo ng Qurayza." Qurayza, ito yung mga tribo mula sa tinatawag ng mga Hudyo. Kaya nagsulat siya ng ilang mga komprehensibong mga pahayag mula sa Taura para sa akin. Diba? Itong kanyang kapatid na mula sa Qurayza ay nagsulat siya ng ilang mga comprehensive na mga word, o statement mula sa tinatawag na Taura at ibinigay ito kay Umar bin Khattab. Dapat ko bang basahin ang mga ito sa iyo? Ang mukha ng sugo ng Allah ay nagbago dahil sa galit. Pakatandaan natin, kabilang sa katangian ni Prophet Sallam, once na kapag hindi na gusto ng isang bagay, mamumula ang kanyang mukha. Parang nakasaisa isang hadith na parang pinigaan ng granada, ng prutas na granada. Hindi yung granada na pasabog ha, kundi yung granada, yung grenade, yung pomegranate. Na parang pinigaan ito ng pomegranate ang kanyang mukha pag ito ay nagagalit. Makikita mo sa kanyang gesture, sa kanyang tinatawag na mukha pag siya'y galit. Kaya sinabi ko sa kanya, hindi mo ba nakikita ang mukha ng sugo ng Allah? Sabi ni Abdullah bin Thabit. Umar bin Khattab, hindi mo ba nakita ang pagbabago ng mukha ni Propeta sallam? Sinabi ni Umar, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad rasulan. After that, sabi niya, kami ay nalulugod sa Allah bilang aming Panginoon, Islam bilang aming relihiyon, at si Muhammad bilang aming sugo. Kaya't ang galit ng Propeta sallam ay humupa. After na marinig ito kay Umar bin Khattab, at sinabi niya, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, law asbaha fikum Musa thumma taba'tumuhu wa taraktumuni ladadaltum. Innakum hadhi minal umami wa ana hadhukum minan nabiyyin. Sabi niya, sumpaman sa may hawak ng kaluluwa ni Muhammad, kung si Musa ay lumitaw sa gitna ninyo at susunod kayo sa kanya, na iniiwan ninyo ako, ibig sabihin, sukukunin niyo yung batas ni Musa, ni Isa, at pagkatapos tatalikuran niyo ang aking batas sa dala, kung gayon katiyakan, ikaw o kayo ay ligaw. Kayo ay ligaw. Sa katunayan, kayo ang aking bahagi sa mga nasyon, at ako ang inyong bahagi mula sa mga propeta. Mashallah tabarakallah mga kapatid. So napakagandang tinatawag na sabihin nating hadith na nagpapatunay mga kapatid na ang Quran ay sapat na sa atin. Sapat na.
Huwag natin tinatawag na sayangin ang mga oras natin na basahin yung mga bagay-bagay na walang kwenta at hindi nagbibigay sa atin ng kabutihan at hindi nagpapataas sa atin ng iman. Wallahi, ang aking payo bilang kapatid sa inyong panampalataya, mapalad tayo. Dahil pinag-aralan natin ang Quran at kabilang tayo sa mga nag-aaral na gustong matuto at makakaunawa ng bagay na ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Na kung kaya, narapat sa atin at kinakailangan natin na magsakripisyo ng oras, magsakripisyo ng panahon dahil ito ay para din sa atin. Naway ang bagay na ito, inshallah, ay mapapakinabangan natin hindi lamang dito sa daigdig, higit lalo sa kabilang buhay, at naway igawad sa atin ng Allah ang gantimpala mula sa ating pagsusumikap sa pagiging kalahok dito at pag-aaral, at naway makapatiwag kayo magsawa. Wallahi, ako'y nalulungkot sa mga kapatid natin na nag-register tapos iiwan na lamang tayo sa ere. Di ba? Tapos tayo ako'y nalulungkot hindi dahil sa tinatawag na akin, kasi ako naman mas magaan sa akin yun na yung kung kunti lamang kayong tuturuan, hindi sakit sa ulo yun. Kasi kukunti lang yung mga chichikan ko at aatupagin. Di ba? Ako'y nalulungkot para sa kanila. Kasi bakit? Yung mga pagkakataon na ito na libre ang paliwa, libre ang tinatawag na pag-aaral pa at maintindihan pa natin sa ating wika, napakalaking bagay yung para sa atin. Subhanallah. Na kung kaya naway tawfikan tayo ng Allah at naway gabayan tayo lago ng Allah subhanahu wa ta'ala, at naway wag tayong magsawa hanggang sa maubos natin at matapos natin yung curriculum na ito, nila, at kailangan ko ng tulong ninyo at kinakailangan nyo rin akong tulungan. Tayo ay magsuportahan, tayo ay magkaisa, mga kapatid, tayo ay sabihin natin magkaunawaan, ika nga, okay? Sa mga bagay-bagay, magkanawa, hopefully na tayo ay magkaintindihan at ipaunawa at ipaintindi sa atin yung mga bagay-bagay anumang dumating sa atin. So, jazakumullahu khair. Actually, ay biro mo, isang oras lang, 2 ayah lang nakuha natin. La hawla wala quwwata illa billah. Ganong kalawak, kapatid, ang Quran. Ganong kalawak ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Naway, inshallah, sa mga dumalo dito, ano man na magiging assignment ninyo, madalin nyo niyang tinatawag na masagutan. Kasi naunawaan ninyo, naintindihan ninyo, at kayo mismo ay narinig ninyo ang explanation, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya wag nyong ipagdamot sa mga nagtitik note, please, wag nyong ipagdamot ang kaalaman sa mga kapatid natin na hinahabol nila ang mga tinatawag na leso at hindi sila makahabol. Huwag niyong ipagdamot yung kaalaman na ito, mga kapatid, dahil ang hangad natin dito ay gantimpala at wala tayong ibang hangad dito kundi ang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming salamat po, jazakumullahu khair, sa inyong pagpunta rito at pakikinig. Daway lahat tayo gantimpalahan ng Allah. So of course 5 minutes or 10 minutes para sa katanungan bago tayo magtapos, inshallah. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam tabarakat. Yes, sister Maysara, aywa. Saan po ba ipapasa yung assignment ko? Okay, I think hindi mo na yung tinatawag na yung instruction doon sa mayroon na kayong Edmodo, di ba? Edmodo po. Yes po. Okay, doon sa Edmodo po, papasok kayo, nandun lahat pinaskill ko, i-scroll mo na lamang po yung tinatawag na paskill doon patungkol sa assignment. Doon po yung instruction po doon. Ako hinihiwalay ko yung sa fiqh sa tafsir. Okay, yung assignment kahapon, so long na hindi pa ako nakapag-post ng assignment, panibawang assignment, ibig sabihin wala pang assignment sa inyo. Okay? So hintayin nyo yung post ko na susunod na assignment. Pag nag-post ako, ibig sabihin at na ito ay nakarating sa inyo at naipadala sa inyong kanya-kanya mga WhatsApp or sa grupo or naipost sa Edmodo, ibig sabihin meron ng assignment ulit. Pero pag wala pa, ibig sabihin wala pa. Okay? Ustad, assalamualaikum warahmatullah. Tanong ko lang po kasi kahapon di po ako naka-attend eh. Sobrang busy po sa work. Tapos late po ulit ako today. Okay, anong pong tanong nila? Paano po yun, yung sa attendance ko? Tsaka hindi ko ako nakapag-take note kahapon ng lecture. Okay, sa attendance kahapon, late ka ba kahapon dumating? O hindi po ako naka-attend, Ustad. Today naman, late po ako. Okay, kung hindi ka naka-attend, absent ka talaga. Alam namang i-present ka na samantalang absent ka. Hindi naman makatulungan siguro para sa mga kapatid natin na i-present siya. Ang tanong ko lang, Ustad, paano po yung lecture? Hindi ko naman inaano yung mag-present ako na absent sa naman lecture,
Ang lecture po ay walang duda ay maaari po kayong, kasi may mga ano natin, mayroong grupong ginawa ang mga kapatiran natin doon sa grupo na ibang grupo para sa mga notes lamang. So maaari kang i-add nila doon. Kung naka-add ka na doon, ay humingi ka doon ng mga kopya at mga notes na ibahagi nila. Andun lamang po yun, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya mga sister, i-add nyo po si sister Maysara, inshallah subhanahu wa ta'ala. Then kung gusto mo naman ng full coverage ng video na which is kasi recorded po ito ito po ay i-upload sa tinatawag na YouTube. Kaso lang hindi ito naka-public. Kinakailangan niyo mag-join. At yung pag-join po ay mayroon tinatawag na kabayaran at babayaran yung fees, babayaran yung YouTube para sa ganun ay maka-member kayo. At doon lahat mula sa umpisa hanggang sa tinatawag na dulo ng ating lecture andun lang po sa YouTube. Nasa platform po. Okay, afwan po. Okay? May tanong ba ako, Ustad? Okay, Abdul Khalik, tafadhal. Ustad, di ba po merong nag-left? Pwede po bang meron pang sumali? Kung gustong sumali ka. Okay, ito yung mga sinasabi ko sa mga late na mga kahit sabihin sa mga gustong sumali, humabol ika nga at saka humabol sa ating mag-register. Masasabi ko, walang problema sa akin, so long na sincero sila. Ayoko nang pupunta sila, habol pa sila, ika nga, magpaparegister, pagkatapos hindi mag-a-attend. Pagkatapos hindi tinatawag na mag-aaral. Ayoko nang ganun. Dagdag trabaho lang yun sa akin na magtala ng mga pangalan at iba pa. Walang problema magsakripisyo kung ang isang tao ay sincero. Ang isang tao ay gustong makinabang at gustong tinatawag na mag-aaral. Walang problema sa akin kahit ilan pa sila. Thank you po. Paano po, Ustad, kung sakali? Mag-PM sila sa akin na mag-PM sila sa akin kasi ako yung mag-guide sa kanila kung paano at ano yung hihingin ko sa kanila. Mag-PM sila sa either sa WhatsApp o either sa tinatawag na Messenger. Okay po. Okay. Maraming salamat po, Ustad. Afwan. Assalamualaikum, Ustad. Tanong lang po. Si Julhaj. Okay, Julhaj. Ayo, tafadhal Julhaj. Clarification lang po sa aya na wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Aywa? Pwede po balikan niyo magmaana. Okay, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nang ibig sabihin, wa in kunta, ibig sabihin, o ikaw Muhammad. Okay? Kasi ang kunta dito, ang tinutukoy dito ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, wa in kunta min qablihi ay bago ang pagkakapahayag na ito. Isis yung tinatawag na kwento sa iyo o Muhammad, yung suratu Yusuf, yung kwento ni Yusuf, bago ang pagkakapahayag nito, ikaw ay kabilang sa mga walang kamuwang-muwang. Okay? Laminal ghafilin, ang ibig sabihin, kaya tinatawag na, hindi tinatawag na minal jahilin Iba kasi yung word na ghafil sa jahil. Ang jahil talagang mangmang at walang alam talaga sa lahat ng aspeto. Ang ghafil, isang bagay na kung saan ay unaware siya. Okay? Hindi niya alam. Wala siyang kamuwang-muwang. Kasi ang jahil talagang, iba yun, ibang antas ang jahil ibang antas ng mangmang talaga siya Kaya nga, ang jahal, ibig sabihin kamangmangan. Kaya ang ginamit na word dito is ghafal. Ibig sabihin ng ghafal ay unaware siya. Wala siyang idea. Hindi lahat ng ghafal ay jahil. Pakatandaan natin yan. Okay? But lahat ng jahil ay ghafal. Yan ang pagkakaima ng jahil sa tinatawag na jahil sa ghafil. Ulitin ko hindi lahat ng ghafil ay jahil. But lahat ng jahil ay ghafil. Alam niyo yung pagkakaiba? Okay. Ibig sabihin, hindi lahat ng walang kamuwang-muwang ay mangmang. Pero lahat ng mangmang ay walang kamuwang-muwang. Yun ang pagkakaiba. It's a matter of specific in general. Now, kaya nga sabi niya, at bago ang pagkakapahayag na ito, ikaw ay kabilang sa mga walang kamuwang-muwang o Muhammad hinggil sa mga kwentong ito. Okay? Kasi wala kang idea talaga. Okay? Bago pa na-reveal sa iyo at naisalaysay sa iyo mga kwento, wala kang idea. Okay? Wala kang kaalam-alam sa tinatawag na revelasyong ito. So yun ang ibig sabihin na wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Malinaw ba? Okay po, Ustad. Ayan. Pwede na po mag-leave. Yes. Sa mga hindi pa, walang tanong at walang kailangan, pwede na silang mag-leave po mga kapatid. Walang problema. Assalamualaikum po. Ustad, pahabol lang, Ustad. Sandali lang. Nauna si Fatima. Fatima ba yun? O Aisha? Okay, Ais. Fatima. Hindi po ako nag-attendance ng 2 days. Saan po ng link sa attendance? Okay, Kasi sa attendance. Okay, kapag yung first and second day po hindi ka nakapag-attendance, na ibig sabihin wala ka rito, ibig sabihin absent ka muna doon sa mga araw na yon. Okay? So ngayon, yes po?
nag-attend po ako, may kopya din po ako lahat kaso hindi po ako nag-attendance. Okay, good. Ganito po kasi yan. Kasi sa grading system po kasi natin, mayroon tinatawag na attendance. Mayroong percentage ang attendance. So, since na hindi po kayo nakapag-attend noon, ay absent po kayo. Okay? So, bumawi na lang po kayo sa mga exams, sa mga assignments. Yes? May message po sa Edmundo or... No, dito po hindi na kailangan po mag na ganito percentage. Meron po si Mrs. po ang nagmo-monitor sa inyo kung sino na nandirito o wala. Siya po yung nagmo-monitor. Okay po. Okay. Yes, kapatid na Julhaj. Pahabol lang po, Ustad. Yes. Ano ba yung wisdom ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit unaware ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga kissa ng nauna sa kanya? Ang wisdom ay sa pagkatao lamang, ipatunay lamang ng propeta sa may tao na hindi lahat ng bagay nasasaklawan ng kanyang kaalaman. Alam. Yes, ang propeta sallam ay walang alam sa totoo lang. Wala siyang alam sa batas, wala siyang alam sa mga kwento. Nagkakaroon lamang siya ng kaalaman because of the revelation. Okay, wala siyang alam sa ilmul ghaib. So nalaman niya yung mga punto ng ilmul ghaib dahil sa revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. Halimbawa, mga balatandaan ng araw ng paghuhukom. Nung wala pang revelasyon sa kanya, wala siyang alam, wala siyang idea. At tulad na halimbawa, nung tinanong dumating ang Hudyo sa kanya, ano ang unang pagkain o sugo o Muhammad? Ano ang magiging unang pagkain ng mga mananahanan sa paraiso? Dito naghintay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng revelasyon. Kasi alam nga namang sumagot sallallahu alaihi wasallam na wala siyang alam. Hindi katangian. So iyan ay patunay sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sa bagay na iyan. Kaya nga't yung Hudyo na ito ay, although alam niya totoo na alam niya sa kanyang sarili na siya ay propeta dahil hindi siya nagsasabi, yung mga kasagutan niya hindi pwedeng sagutin ng hindi propeta. Kasi challenge yun ng mga ng mga Quraysh. So Quraysh sa tinatawag na sabi ng mga Quraysh, inapoint yung mga Hudyo doon sa Madina, sabi na tanungin niyo si Muhammad kung talagang ba siya ay propeta o hindi. Tanungin mo sa mga katanungan na ito. At kabilang sa katanungan ng Hudyo, ano ang unang magiging pagkain? Magiging pagkain na mananahan sa paraiso. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung tanong sa kanya, wala siyang idea. Hindi pa dumating ang revelasyon sa kanya. Sa kalaunan, dumating sa Anghel Jibril alaihi salam. Sabi na, balikan mo ako kapag dumating na sa akin ang revelasyon. Sasagutin ko. Kaya naghintay ang Hudyo, kaya para malaman doon, para test ba kung talagang propeta siya o hindi propeta. Kaya dahil dito, naghintay siya ng revelasyon. Dumating sa Jibril at sinagutan tungkol sa ruh, tungkol sa tinatawag na unang pagkain, at sabi nasa na yung Hudyo nagtanong, ito na yung mga kasagutan nyo. Alam ng Hudyo na ang nagsasabi lamang ng ganun, ng tamang kasagutan sa bagay na iyan, ay propeta lamang. Kaya dahil dito, nireport ng Hudyo doon sa mga Quraysh, doon sa mga nandito sa Makkah, sabi niya, maniwala kayo sa propeta na ito, sa taong ito, dahil siya yung nagsasabi ng katotohanan. So, ang tanong, naniwala ba sila? Hindi naniwala. Pati yung Hudyo, hindi naniwala sa kanya. Subhanallah. So, yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, ang propeta sallam, wala siyang tinatawag na alam. Wala siyang alam. Siya ay gafil sa mga bagay-bagay at nagkaroon lamang siya ng idea at kaalaman dahil sa revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bisawab. You know ba? Meron po, Ustad. Yes, go ahead. Ustad, dito sa ba? Sa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Di ba may mga nag-ikhtilaf yung mga ulama dyan? Okay. So ano ba yung pinaka may ang raji? Meron hindi Arabic o raji? Ang raji ay mayroong mga salita na hindi tinatawag na may mga termino nga na mga sabihin natin hindi Arabic. Maging yung mga pangalan. Halimbawa, pangalan ni Propeta Ibrahim, hindi naman Arabic yan. Pangalan ng halimbawa ni sabihin natin ay Maryam, hindi naman Arabic yan. Okay, tulad ng halimbawa, at ito yung opinion ni Ibn Abbas radhiyallahu an. Tulad ng halimbawa Mishkat, Sijil, tulad ng Alyam, tulad ng Istabrak, hindi to Arabic. Parang na-attribute siya na Arabic kasi ang mga Arabo ay ginagamit itong termino. Pero ang original hindi talaga Arabic. Malinaw? Okay, malinaw po, Ustad. Okay. Ang nagsabi lamang na walang Arabic, isa sa mga dito, si Abu Ubaidah. Si Abu Ubaidah. Yes, si Abu Ubaidah. Kaya naman, pag tananong kayo, sino ang nagsasabi na na batis sa natalakay natin, sino ang nagsabi na sa Arabi, sa banal na Quran ay walang Arabic? Yan, si Abu Ubaidah.
At anong dalil niya? Ang dalil niya ay itong pangalawang aya. So wala nang walang katanungan? Ustad, alhamdulillah, wala. Ustad, Sister muna. Okay, Sister Rania, tafaddali. Ustad, hindi ko po alam kung out of topic to, pero tungkol din sa Ramadan. Yes po. Totoo po ba magkakaroon po ng dalawang Ramadan? Dalawang May chance po magkakaroon ng dalawang Ramadan sa isang year. Pwede po 'yun. Ay, ako yung natawa sa tanong mo. Ay, Ako din po, Ustad, kasi may nabasa po ako. Ganun po. Kaya gusto ko lang mag-share. okay, Legit yun. No, I think siguro it's very impossible for me na magkaroon ng dalawang Ramadan sa isang taon kasi isa lang buwan ng Ramadan. Pero hindi ko alam sa mga nagsabi nito anong punto nila sa bagay na ito. Maaaring meron silang punto na posibleng mangyari, but pag pinag-usapan natin sa Arabic calendar, hindi pwede magkaroon ng dalawang buwan sa isang taon na parehong buwan. Pagbabatayan natin ang isang tinatawag na Hijri calendar halimbawa. So Allahu a'lam. Ayaw ko mag-comment sa bagay na ito dahil maaaring may punto sila kung bakit nangyari yun. So tanungin natin kung sino yung nagsabi nun. Ano yung paliwanag? Kasi yung ganyung paliwanag, mahirap paniwalaan kung hindi niya in-explain kung bakit at papaano. You know? So kailangan na mayroon siyang utang sa atin. Mayroon siyang utang sa iyo na ipaliwanag yon. Kaya singilin mo siya. Okay? Thank you po. Afwan. Hindi nababasa ni Yos. Nababasa ko yung chat box kapatid na Jalil. Subhanallah, dalawang ayat pa lang busog na ang mga paspuso natin. Ano pa kaya kung matatapos natin ang buong sura? La hawla wala quwwata illa billah. Masasabi natin dyan. And I think buong Ramadan hindi natin makayang tapusin ang suratu Yusuf. Would you agree? Kahit pa after ng Ramadan, ipagpatuloy natin ang suratu Yusuf? Alhamdulillah, okay po yun. Okay. Grateful. So, inshallah. Inshallah nila, okay? Kaya sana, wag nyo akong iwan, inshallah nila, at nandiyan pa rin kayo pagkatapos kahit na after ng Ramadan, ay tapusin natin ang suratu Yusuf, inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah po, Ustad. Okay, so I think adan na po dito sa Makkah. Maraming salamat po. Jazakumullahu khair po. At atin nating i-adjourn na ang meeting na ito. Inshallah, abangan nyo po yung sa araw na ito, yung panibagong assignment biidnillah. So maraming salamat po. Wa akhru da'wan alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.